Magandang umaga sa lahat. So ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa paglitaw ng imperyalismong Hapon sa ika-20 siglo. Noong 1633 hanggang 1639, sunod-sunod na mga pulisya ang ipinatupad ng Tokugawa Shogunate or Bakufu. So bago tayo magpatuloy, ano nga ba pala ang Bakufu? So ang Bakufu or Shogunate, ito ay isang sistema na pamahalaang militar na pinamumunuan ng shogun. Kahit may emperador, ang shogun ang tumatayong pakapangyarihan sa buong Hapon mula 1185 hanggang 1868. So, magpatuloy tayo. So, upang silipin ang mga kaunlaring impluensyang nagsisimula bumago sa lipunang Hapon, noong mga panahong iyon, dumarami ang bilang ng mga Katoliko na lubhang ikinababahala ng mga shogun. Bukod pa rito, maraming mga daimyo or landlords ang kumikita sa mga pakikipagkalakalan sa mga dayuhang Europeo at Tsino. So sa tingin ng mga shogun, maaring maging makapangyarihan ang mga daimyo kung patuloy na makikinabang sa mga kalakalan. Kung kaya, minarapat ng shogunate na isara na lamang ang Hapon mula sa dayuhan ng Sakuko upang mapanatili ang kaayusan at kapangyarihan ng politikal. So ang sakuko pala, ito ay tumutukoy sa patakaran ng pagsasara ng bansa ng Japan sa impluwensya ng mga dayuhan. So yun pala ang meaning ng sakuko. Sa ilalim ng pulisyang sakuko, tanging sa 4 na daungan lamang maaaring makipagkalakalan ang mga dayuhan at mga Hapones. Ang daungan ng Nagasaki sa isla ng Dehima ang tanging nakalaan sa mga Tsino at mga Olandes. Ang mga Olandes lang din ang mga Europeyong tinatanggap ng mga Hapones noong sakuko dahil sa hindi umano interesado ang mga Olandes na magpalaganap ng relihiyon at nagpatuloy ang sakuko sa sumusunod pang 200 na taon hanggang sa pagdating ng hukbong pandagat ng Estados Unidos noong 1853. Mula ika-17 hanggang ika-19 na siglo, maraming pagtatangka na rin ng mga dayuhan na buksan ang Hapon. Ngunit lahat sila ay hindi rin pinagbigyan ng mga bakufu. So, noong 1633 hanggang 1639 pala isinara ng Tokugawa Shogunate ang Hapon sa mundo upang mapanatili ang kaayusan at pigilin ang impluwensya ng mga dayuhan, lalo na ang mga Kristyanismo. So tanging mga Tsino at Olandes lamang sa Nagasaki ang pinayagang makikipagkalakalan dahil ang mga Olandes ay hindi interesado sa pagpapakalat ng mga relihiyon. Ngayon, dadako naman tayo sa pagtatapos ng sakuko at simula ng Meiji Restoration. Noong 1853, dinala ni Commodore Matthew Perry ng Estados Unidos ang 4 na bapor pandigma sa Edo para pilitin buksan ng Hapon ang kalakalan sa kanluranin. Sumusunod na taon, pinaglagdaan ang Kanagawa Convention at kasunod din ang mga kasunduan ng Hapon sa Britain at Russia. Ang pagdating ng mga dayuhan at kanilang teknolohiya ay nagpamulat sa mga Hapones na napag-iiwanan sila. Kaya humiling sila ng reforma. So noong 1867, napatalsik ang huling shogun na si Tokugawa Yoshinobu. Noong 1868, naibalik ang kapangyarihan ng emperador sa ilalim ni Emperor Meiji. Tinatawag itong Meiji Restoration. Nagsimula ang mabilis na industrialisasyon at pagyakap sa kaunluraning impluensya. Binago rin ang hukbong sandatahan. Mula 1873, humina ang kapangyarihan ng mga samurai at pinalitan ng Imperial Japanese Army na may sapilitang paglilingkod ng 7 taon. Nagkaroon ng rebelyong Satsuma noong 1877 matapos ipagbawal ang pagdala ng katana, ngunit napahupa ito dahil sa makabagong armas. Ang hukbong sandatahan ay sinanay ng mga Europeyong bansa, habang ang hukbong pandagat ay inspirasyon ng British Navy. Layunin,
ng Hapon na palakasin ang militar para makasabay sa panahon at hindi masakop ng mga kanluranin. So sa kabuuan pala, noong 1853 sa pilitang binuksan ng Amerika sa pamamagitan ni Mateo Perry ang Hapon. Ito ang naging mitsa ng Meiji Restoration noong 1868 kung saan naibalik ang kaniyang kapangyarihan sa emperador. Nagkaroon ng mabilis na modernisasyon, pinalakas ang militar, niyakap ang teknolohiya ng kanluran, at pinalitan ang mga samurai ng isang modernong hukbo or Imperial Japanese Army. Dadako naman tayo ngayon sa unang Sino-Japanese War. Noong 1894, sumiklab ang rebellion sa Korea laban sa dinastiyang Joseon. Humingi ito ng tulong sa China na nagpadala ng militar. Ikinagalit ito ng Hapon kaya nagpadala rin sila ng hukbo at kinuha ang Seoul. Noong Agosto 1894, formal na nagdeklara ng digmaan ang dalawang bansa. Natalo ng Hapon ang mga armadang beyang ng China sa Ilog Yalo at sinakop pa nila ang Manchuria at mga isla ng Pengho. Nagwakas ang unang Sino-Japanese War noong 1895 sa kasunduan ng Shimonoseki. Kinalala ng China ang kasarinlan ng Korea. Ibinigay ang Liadong Peninsula, Taiwan at Pengho sa Hapon at binayaran ng 200 na milyong pilak. Binuksan din ang mga daungan at ilog Yangtze para sa kalakalan ng Hapon. Ang digmaan ay patunay ng mabisang modernisasyon ng Hapon at kahinaan ng hukbo ng China kaya ginawa itong pinakamakapangyarihang bansa sa Silangang Asya. Ang mga Hapones ay sumusuporta sa mga adhikaing ito dahil sa tatlong dahilan. Una, nais nilang makatanggap ng pantay na trato mula sa mga Europeo bilang first-rate na bansa. Pangalawa, kailangan nila ng mga likas na yaman at malaking pamilihan para sa kanilang ekonomiya. At pangatlo, bumabana sila ng kanilang mahihina na mga karatig bansa. Maaari silang masakop ng mga kanluranin. Ngunit hindi ikinatuwa ng Russia, France at Germany ang mga nakuha ng Hapon. Kaya pinilit itong ibigay muli ang Liadong Peninsula kapalit ng karagdagang 30 milyong pilak. Pagkatapos nito, lumagda ang Hapon at Britain ng alyansang pangmilitar noong 1902, samantalang ang Russia ay nakakuha lamang ng suporta mula sa France. So sa kabuuan, nag-uumpisa ito dahil sa agawan ng impluwensya sa Korea. Natalo ng Hapon ang mga China na nagpatunay na epektibo ang kanilang modernisasyon. Dahil dito, nakuha ng Hapon ang Taiwan at Pengho at kinilala sila bilang pinakamakapangyarihang bansa sa Silangang Asya. Dadako naman tayo ngayon sa Russo-Japanese War. Noong 1904, kahit hindi pa formal na nagdedeklara ng digmaan, sinasalakay ng Hapon ang hukbong pandagat ng Russia sa Port Arthur. Mahalagang syudad at daungan ng mga Ruso ang Port Arthur at konektado rin ito sa kabuuan ng imperyo sa pamamagitan ng Trans-Siberian Railway. Ngunit sa bilis at laki rin ng mga hukbong sandatahan ng Hapon, napabagsak nila ang Port Arthur at tuluyang nakontrol ito. Matapos ang Port Arthur, kaagad na dumiretso ang mga Hapon sa Manchuria. Ilang linggo rin ang tatahakin ng hukbong pandagat ng Russia bago makarating sa Silangang Asya. Kinakailangan pa nitong umikot sa Africa at dumaan sa karagatang Indian. Kung sa kalupaan naman manggagaling ang puwersa ng mga Ruso, ilang araw din ang gugulugin bago makarating sa Port Arthur. Naging bentahe ito para sa mga Hapones. Gamit din ang mga makabagong teknolohiya at babor pandigma. Kasama na ang mga kagaling intelihensya ng mga British, madaling natalo ng Hapon ang Russia. Ang laban sa Tsushima 1905, ang pinakahuling labanan at ang pinakamapangwasak na labanan sa Russo-Japanese War. Ipinadala ng Russia ang Baltic Fleet nito ngunit natalo rin ng mga Hapon.
Lahat ng bapor pandigma ng Russia ay pinalubog at nabihag, habang wala namang bapor pandigma ng Hapon ang nakaranas ng malaking pinsala. Libu-libong Ruso rin ang namatay at nabigha, samantalang 117 lamang ang napaslang sa panig ng mga Hapon. Ang digmaang ito ang unang nakapanalo ng isang bansang Asyano laban sa mga mananakop ng Europeo. Natapos ang digmaan sa kasunduan sa Portsmouth. Ayon sa kasunduan, pananatilihin ng dalawang bansa ang kapayapaan sa pagitan nilang dalawa sa susunod na 3 dekada. Papayagan ang pananakop ng Hapon sa Korea at iiwan ng Russia ang anumang plano sa napalawigin pa ang kaniyang impluwensya at makapangyarihan sa rehiyon. Ngunit isasauli naman ng Hapon ang mga isla ng sakhalin sa Russia at walang pagbabayad na gagawin ang Russia sa Hapon dahil sa digmaan. Hindi ito ikinatuwa ng mga Hapones. Kaya sa kabuuan, ito ang unang pagkakataon sa modernong kasaysayan na natalo ng isang bansang Asyano ang isang bansang Europeo o Russia. Nag-away sila dahil sa kontrol sa Port Arthur at Manchuria. Ang pagkapanalong ito ang nagbigay sa Hapon ng kontrol sa Korea at nagpakita sa buong mundo ng kanilang lakas militar. Dadako naman tayo ngayon sa okupasyon ng Manchuria at ang ikalawang Sino-Japanese War noong 1937. Noong 1930s naapektuhan ang Hapon ng Great Depression, kaya tumutok ito sa Manchuria para sa mga likas na yaman. Noong 1931, sinalakay nito ang lugar gamit ang maling kwento tungkol sa pagsabog ng tren at mabilis na nasakop ito. Kaya itinatag ang puppet government ng Manchukuo na pinamunuan ni Puyi, ngunit hindi ito kinilala ng League of Nations. Kumalas ang Hapon sa organisasyon noong 1933 at nagsimulang manirahan at magnegosyo ang mga Hapones doon para sa pagpapalawak ng kanilang imperyo. Noong Hulyo 1937, nagsimula ang ikalawang Sino-Japanese War dahil sa hidwaan sa tulay ng Marco Polo sa Beijing. Sumunod ang pagsalakay ng Hapon sa Shanghai at Nanking. Noong Disyembre 13, nagsimula ang Nanking Massacre kung saan halos 200,000 na sibilyan at libu-libong sundalong Tsino ang namatay. Isa itong malaking krimen noong ikalawang digmaang pandaigdig. Digmaan nagkaisa ang National Revolutionary Army ni Chiang Kai-shek at Red Army ni Mao Zedong na pansamantalang itinigil ang kanilang hidwaan para labanan ang Hapon. May matagumpay na kolaborasyon sila sa mga labanan sa Taiwan at Wuhan. Hanggang 1941, hindi pa rin nasakop ng Hapon ang buong China dahil sa epektibong guerrilla warfare ng mga Chino. Tanging ang ilang bahagi ng Hilagang Kanluran at mga baybayin lamang ang nasa kanilang kontrol, samantalang hawak ng magkasanib na puwersa ang gitna bahagi ng bansa. Dadako naman tayo ngayon sa Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Bago pa man magpalawak bilang kolonyal na bansa, ninais ng Hapon na maging leader na makabago at malakas na mga estado sa Asya. Noong 1872, sinimulan na nito ang mga patakarang asimilisasyon sa mga Aino sa Hokkaido. Ipinagbawal ang kanilang mga tradisyon, pinalipat sa mga kapatagan bilang magsasaka, kinuha ang kanilang mga lupain at limitado ang kanilang pag-aaral sa mga pangunahing asignatura lamang. Itinuturing ito na ang mga scholars na unang kolonisasyon ng Hapon sa sarili nitong teritoryo. Pagkatapos masakop ang Taiwan noong 1895 batay sa kasunduan sa Shimonoseki, ipinatupad din ng Hapon ang mga patakarang kuminka para gawing Hapones ang mga Taiwanese. Burahin ang mga bangkas ng kulturang katutubo at Chino, ipinagbawal ang wikang Chino sa paaralan at pamamahayag, at ipinilit ang pag-aaral ng Nihongo at kultura ng Hapon. Bumaling din ang pansin
ng Hapon sa Timog Silangang Asya at mga isla sa Pasipiko bilang sphere of interest dahil sa mga likas na yaman at estratehikong lokasyon na itinataguyod pa ng mga sikretong grupo tulad ng Ginyosha at Kurokyukay. Kurokyukay. Itinuring ng mga Hapones na mas mataas ang kanilang kultura at sibilisasyon kumpara sa ibang bansa sa Asya, tulad ng Korea na sinakop mula 1910 hang kanilang modernisasyon at industrialisasyon ay nagpalakas pa ng kanilang makakanluraning pananaw at ang pagiging backward ng ibang bansa ay ginagamit bilang propaganda para bigyang katwiran ang kanilang pananakop. Inihambing din ng mga Hapones ang kanilang pagpapalawak sa Asya ng Monroe Doctrine ng Estados Unidos. So sa kabuuan pala, ito ay ginagamit ng mga Hapon bilang propaganda na may slogan na Asya para sa mga Asyano. Layunin daw nito ang pagkakaisa ng mga bansa sa Asya laban sa mga kanluranin, ngunit sa katotohanan, gusto lamang ng Hapon na makuha ang mga likas na yaman or langis, rubber at pagkain ng mga karatig bansa para sa kanilang sariling ekonomiya at digmaan. Ngayon, dadako naman tayo sa pag-atake sa Pearl Harbor. Upang matupad ang mga layunin ng JPEX, kinakailangang patalsikin ng Hapon ang mga British, Olandes at Amerikano mula sa Silangang Asya. Bunsod na rin ng oil embargo o pagtigil sa kalakalan ng langis kontra sa Hapon ng United States. Noong December 7, 1941, biglang inatake ng Hapon ang base militar ng United States sa Pearl Harbor sa Hawaii. Bahagyang napilay nito ang hukbong pandagat ng United States at maraming tao ang namatay. Nang sumunod na araw, nagdeklara ng digmaan ang Allied powers ng United States laban sa imperyo ng Hapon, Britain, Canada, Netherlands, Australia at China. Sinuportahan naman ng Axis powers ang ginawa ng Hapon at pormal na deklara ng digmaan laban sa Estados Unidos. Makalipas ang 4 na araw, isang estratehiya umano ang pag-atake ng Hapon sa Pearl Harbor dahil mabibigyan sila ng sapat na oras upang ganap na salakayin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Naging katwiran din ito ng United States para tuluyang sumali sa ikalawang pandigmaang pandaigdig at wakasan ang pulisyang isolationist. Kaya sa kabuuan nito, dahil pala sa oil embargo o paghinto ng supply ng langis ng US Hapon, biglang inatake ng Hapon ang base militar ng Amerika sa Hawaii. Layunin nilang pilayin ang hukbong pandagat ng US para magkaroon sila ng oras na sakupin ang Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas, Indonesia at Brunei. Dadako naman tayo ngayon sa ang Imperyong Hapon sa Pilipinas. Ilang oras matapos ang paglusob sa Pearl Harbor, sinalakay ng Hapon ang Maynila noong December 8, 1941. Dahil sa mas malaking puwersa ng mga Hapones, napilitang umatras ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan at Koridor. Idineklarang open city ang Manila noong Enero 2, 1942 at bumagsak ang Koridor noong May 6 ng parehong taon. Ang mga bihag na sundalo ay pinalakad patungong Kapas Tarlac sa tinatawag na Death March, kung saan libu-libong tao ang namatay dahil sa gutom at pang-aabuso. Nasakop ng Hapon ang buong kapuluan sa mga sumunod na araw. Itinatag ang Japan Military Administration or GMA noong 1942 na sinusuportahan ng Philippine Executive Commission at kalaunan ay nagtatag ng puppet government na pinamumunuan ni Jose P. Laurel. Sinubukan ng Hapon na makuha ang loob ng mga Pilipino sa pamamagitan ng propaganda para sa Greater East Asia Prosperity Sphere, ngunit karamihan ay nanatiling sumusuporta sa Estados Unidos. Itinatag din ang mga samahan tulad ng Philippine Copra Purchasing Union para mapanatili ang ekonomiya, kinumpuni ang infrastruktura at ipinakilala ang bagong uri ng palay at fertilizer. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang supply ng pagkain dahil sa paglalaan ng mga lupain
para sa mga produktong iniluluwas at naging mahirap ang transportasyon ng mga ani. Inimprenta ng mga Hapones ang military notes na pinalitan ang dolyar, ngunit nawalan ito ng halaga dahil sa mababang kalidad ng papel at kawalan ng serial number. Tumaas ng 8 hanggang 10 na beses na ang presyo ng mga bilihin. Kahit na nagpatupad ng price ceiling ang gobyerno, maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho, kaya nauso ang buy and sell at subsistence farming. Lumakas din ang kilusang gerilya, lalo na noong papalapit ang 1945. Dito naman tayo ngayon sa impyernong Hapones sa Indonesia. Sinalakay ng Hapon ang Dutch East Indies or Indonesia noong Enero 1, 1942 at natapos ang pag-okupa noong Marso ng parehong taon matapos talunin ang pinagsanib na puwersa ng mga Amerikano, British at Olandes sa labanan sa Java Sea. Pormal na sumuko ang pamahalaang kolonyal ng Netherlands noong Marso 9. Mahalaga ang Indonesia sa Hapon dahil sa mga likas na yaman nitong tulad ng rubber, langis at tin. Madaling nasakop ito dahil kaunti na lamang ang hukbong sandatahan ng mga Olandes at tinatanggap ng maraming Indonesia ng mga Hapones bilang paglaban sa mga Europeo. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na rin ito ikinatuwa ng mga lokal. Libu-libong Indonesia nang pinilit na magtrabaho bilang rumusya sa mga proyekto sa ibang bansa at marami rin ang biktima ng pang-aabuso. Kaya pinamahalaan ng Hapon ang Indonesia sa tatlong bahagi, Java at Madura sa ilalim ng 16th Army, Sumatra sa 20th Fifth Army at ang mga silangang isla sa hukbong pandagat. Ipinagbawal ang mga organisasyong politikal, bandilang pula't-puti at awiting Indonesia Raya. Nakipagtulungan sina Sukarno at Muhammad Hatta sa mga Hapones para makamit ang kalayaan, at bilang kapalit, pinayagan silang ipalaganap ang nasyonalismo. Pinalitan din ang wikang Dutch na bahasang Indonesia at Nihongo at pinayagan ang mga protesta laban sa mga Europeo. So noong 1942, isinama rin ang mga Indonesian sa hukbong Hapones at itinatag ang Consultative Council of Indonesian Muslims para magkaisa ang mga Muslim. Kaya nahirapan ang mga Indonesian sa ilalim ng pananakop dahil sa taggutom, malnutrisyon at sirang sistema ng transportasyon. Bagamat nakinabang ang ilang middle class sa mga posisyon sa pamalaan at militar, ang mga sumuporta sa Hapon ay binansagang collaborators matapos ang digmaan. Dito naman tayo sa impyernong Hapon sa Myanmar or Burma. Mahalaga ang Burma sa Hapon dahil sa estratehikong lokasyon nito at likas na yaman. Maaari nitong putulin ang supply ng militar patungong China at pigilan ang Estados Unidos sa pagkuha ng rubber. Noong 1942, sinalakay ng Hapon ang lugar, natalo ang British Royal Navy at sinakop ang Rangoon noong Marso 8 at tungo kalaunan. Nagawang putulin ng Hapon ang mahalagang Burma Road at naging salik din ang kanilang kaalaman sa jungle warfare para sa tagumpay. Kaya nakatulong ang mga Hapones kay Aung San na muling itatag ang Burma Independence Army or BIA para sa kalayaan, ngunit hindi agad ibinigay ang kasarinlan. Itinatag ang provisional government noong 1942 na pinamumunuan ni Bao Mau at ang BIA ay naging Burma National Army kung saan si Aung San ay naging ministro ng pakikipagdigma. Noong 1943 naman, idineklara namang malaya ang Burma, ngunit nasa mga Hapones pa rin ang tunay na kapangyarihan. Dahil dito, itinatag ni Aung San ang Anti-Fascist People's Freedom League or AFPFL noong 1944 para labanan ang mga Hapones at tinulungan pa nila ang mga Allied forces nang sumalakay ito. Itinuring ng mga Burmese ang pamamahala ng Hapon bilang "Reign of Terror" dahil sa karahasan ng Kempeitai at
paglapastangan sa likas na yaman. Nagalak ang mga Burmese nang bumalik ang mga British sa Rangoon noong Mayo 1945 matapos ang digmaan sa Burma. Kaya sa kabuuan, ang Burma ito ay ginagamit ang road upang putulin ang supply ng Allied forces sa China. At ang panghuli sa Imperyong Hapon, ito ay ang Vietnam. Bago nagsimula ang paglusob ng Imperyong Hapon sa Timog Silangang Asya, nauna nang makatanggap ang kolonyal na pamahalaan ng France ng mga pakiusap mula sa mga Hapones. Nais ng Hapon na payagang makapasok ang kanilang puwersang militar sa Vietnam upang makontrol ang katimugang hangganan ng China. Dahil na rin sa pagsuko ng France sa Nazi Germany noong 1940, humina rin ang puwersang militar ng France sa Indochina. Isang kasunduan ang nilagdaan ni Gobernador General Jean Decoux kasama ang Hapon na tuluyang nagpapasok sa mga Hapones sa Hilagang Vietnam. Kaya ginagamit ng Hapon ang mga kasunduang ito upang lubos na samantalahin ang kahinaan ng France at unti-unting inokupa ng Hapon ang Vietnam at ginamit sa kaniyang pagpapalawak. Mula 1941, naging dalawa ang mga mananakop na nanatili sa Vietnam. Hindi pa rin umaalis ang mga Pranses na hinahayaan lamang ang mga Hapones na gamitin ang lupain nito. Nakatulong naman ang ganitong sitwasyon sa Imperyong Hapon dahil hindi na ito nangangailangan pa ng malaking hukbo para kontrolin ang mga Vietnamese. Bilang kapalit, binigyan ng France ng mas malaking pabor sa kalakalan ang Hapon sa pamamagitan ng pagbebenta nito ng mga export na mas murang halaga. Tuluyang ipinagamit ng France ang lahat ng sistema ng transportasyon upang mabilis na makarating sa Thailand at Burma ang mga Hapones. Dito naman tayo sa mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng Hapon. Magkakaiba ang pagtanggap ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa pamamahala ng Hapon. Nilabanan ito sa Pilipinas samantalang sumuporta ang ilan sa Indonesia, Myanmar at Vietnam dahil sa kanilang karanasan sa kolonyalismong Europeo. Ngunit pansamantala lamang ito dahil sa 3 taong pananakop, lumakas pa ang pagnanais ng mga bansa para sa tunay na kalayaan. Mga leader tulad nina Sukarno, Hatta, Ho Chi Minh at Aung San ang nanguna sa paglaban at naging inspirasyon ng kanilang mga kababayan. Sinikap ng Hapon na pamahalaan ang mga nasasakupan ng may kaayusan, tulad ng pagtatag ng mga puppet government para makakuha ang suporta ng lokal at matustusan ang kanilang pangangailangan sa digmaan. Naayon din ito sa kanilang layunin sa Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na Asya para sa mga Asyano, ngunit lumitaw ang tunay na hangarin ng Hapon na pagsasamantalahan ang mga tao at likas na yaman ng rehiyon. Maraming biktima ng torture, pang-aalipin at dahas kabilang ang mga comfort women at mga bilanggo ng digmaan. So, ang sapilitang pagtatrabaho at pagsasaka ay nagdudulot din ng pagkagalit at pag-aalsa. Hindi rin nalutas ng Hapon ang mga problemang pang-ekonomiya at panlipunan ng mga nasakop na bansa, kahit na mga programa itong inilatag. Bagamat pinayagan nito ang mga kilusang nasyonalista laban sa mga kanluranin na naging bahagi rin sila ng pakikibaka dahil sa kanilang mapangmalabis na pagtrato. Gayunpaman, ang pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga lokal na elite at revolusyonaryo na makilahok sa pamamahala ay naging epektibo dahil sila ang naging susunod na henerasyon ng mga pinuno ng kanilang bansa. Dito naman tayo sa iba't ibang pagtugon sa kaayusang kolonyal sa Pilipinas, Indonesia, Myanmar at Vietnam. Dahil sa mga pagmamalabis ng Hapon, lumakas ang rebelyon ng mga gerilya mula sa China hanggang sa kapuluan ng Indonesia.
Nagamit itong pagkakataon ng Partido Komunista sa Myanmar at Vietnam upang mapatatag ang kanilang mga pagtataguyod at kilusan laban sa mga klase ng pananamantala. Tanging kasarinlan lamang ang prayoridad ng mga revolusyonaryo kung kaya't hindi rin maiaalis ng marami sa kanila ang nakipagtulungan sa mga Hapones upang maipagpatuloy ang pakikibaka. Kaya noong 1943, sinikap nina Aung San at mga Burmese na maipagpatuloy pa rin ang kanilang adhikain para sa kalayaan, kahit mamamangka sila sa dalawang ilog. Pagkatapos din ng digmaan, may ilang grupo at bansang nagbansag kay Sukarno bilang isang collaborator, habang sa Vietnam naman at sa buong Indonesia naman naging mahirap para sa kanila ang malawakang pag-aalsa dahil sa presensya ng dalawang magkasanib na mananakop. Dito naman tayo sa panghuli, ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ng Imperyong Hapon sa Asya. Itinuring na pinakamalaking labanan sa karagatan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nangyari ito noong Oktubre 23 hanggang 26, taong 1942 sa pagitan ng pinagsamang pwersa ng mga Amerikano at Australiano laban sa Imperial Japanese Navy. Sinasabing sa labanang ito, unang ginamit ng mga Hapones ang estratehiyang kamikaze upang mapalubog ang malalaking battleships. Matapos mapagtagumpayan ang mga labanan sa Leyte, Samar, Sibuyan at Surigao, dumiretso ang puwersang Allied sa Luzon sa pamuno ni General Douglas MacArthur. Kaya sa pagtatapos ng malaking labanan sa dagat bomb sa Japan, tuluyang natapos ang kanilang imperyo. So yun lamang ang tatalakayin natin sa araw na ito. Sana may mga natutunan kayo at kung may mga katanungan kayo, maaari kayong mag-message sa akin kung ito ay patungkol ba sa ating paksa na tinalakay. So yun lamang at maraming salamat sa pakikinig.